Sa pangatlong araw ng period of amendment sa Reproductive Health Bill, hanggang page 3 pa lang sa 27 pages na panukala ang natatalakay. May pagkakataon ding nagkakapikunan na sa plenaryo habang pinagdedebatihan ang kontrobersyal na RH Bill. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, malayo pa nga sa pagtatapos ng period of amendments dahil nasa page 3 pa lang ito dito sa Kamara. Pero kaninang bago mag-alas 9 ng gabi ay nag-adjourn na ang sesyon at habang papalapit na ang inaasahang botohan ay lalong nagkakainitan ang mga mambabatas. Bago muling buksan ang period of amendments sa RH Bill, tumayo muna si Cavite Representative Lani Mercado Revilla para hilingin sa mga kapwa mambabatas na maging mahinahon sa mga debate at huwag kalimutan ang paggalang sa isa't isa. Nasaktan daw kasi si Mercado Revilla kagabi nang pinersonal na siya ng mga kapwa mambabatas na katunggali niya sa RH Bill. First, I rise in protest of the uncalled for remark mentioned by Alagad Party List Representative Rodante Marcoleta last night, citing my husband, Senator Bong Revilla, and I quote, "Mas mabagsik si Senator Revilla kasi kung minsan nadaanan lang po nabubuntis." Why Mr. Marcoleta needed to mention the senator's name who was not present and who does not belong to this chamber is beyond me, Mr. Speaker. Hindi rin niya nagustuhan ang tono ng pananalitang ginamit sa kanya ni Presiding Speaker Erin Tanyada nang matapos ang sesyon. Pati ang pagtalikod sa kanya ni Iloilo Representative Janet Green habang kinakausap pa niya, isa raw pambabastos. Hindi tuloy na iwasan ni Mercado Revilla na maging emosyonal. Mr. Speaker, I note the arrogant voice of condescension with which you replied to me, and I quote, "I can suspend session without telling the time." After you swiped me, Mr. Speaker, I sought advice from another senior colleague, the Honorable Representative, 1st District of Iloilo, Janet Garin, and presented to her the same query. I merely asked her, what is your interpretation of Kong Erin's statement? She gave me an about-face reaction and I told her, Janet, wag mo naman akong talikuran. Ibig kong ipahayag sa inyo, Mr. Speaker, na hindi ko naman hinangad na maging magaling na mambabatas. Ang tanging dalangin ko ay maging mabuting kinatawan ng aking distrito sa bulwagang ito at maging mabuting tao na may sinusunod na mabuting konsensya. Agad namang humingi ng paumanhin sina Marcoleta at Tanyada. I sincerely and profusely apologize to our colleague, the Honorable Lani Mercado Revilla. She is correct. The remark was done in the heat of advocacy. I got a little bit sentimental, if not emotional. There is no intention whatsoever to malign the good name of Senator Ramon Revilla. And if I did hurt the feelings of the lady from Cavite, I would like to sincerely tender my apologies. Si Representative Garin hindi na nagsalita sa plenaryo pero nilapitan rin ng kongresista para kausapin. Kagabi, tumagal na mahigit 6 na oras ang sesyon dahil sa mainit na debate sa RH Bill. Pinagdebatihan kung isisingit ba o hindi ang amendment ni Representative Pablo Garcia na gustong maglagay ng katagang magbabawal sa gobyerno na impluwensya ng isang individual na tuligsahin ang kanyang relihiyon. Pati ang hiling ni Representative Rodriguez na magsingit ng definisyon ng umpisa ng buhay o when life begins. Pero hindi lumusot sa botohan ang dalawang amendment. Jessica, sa pagpapatuloy nga ng period of amendments ngayong gabi ay isang pahina ang natapos sa mga mambabatas at ilan sa mga amendments na naisingit ay ang amendment ni Representative Rufus Rodriguez. Ang gusto niyang ilagay ay marriage is an inviolable institution at tinanggap naman ito ng author na si Congressman Ed Salagman at ang isa pa ay ang amendment na gusto ni Congressman Mandanas na isingit ang salitang families sa halip na household para daw pahalagahan ang pamilya. Jessica? Pia, curious lang ako, anong oras ba nagsisimula yung debate sa plenary? Actually, Jessica, 4 o'clock nag-uumpisa dapat, no? So, pagdating ng alas 4 in punto ay binubuksan ang sesyon, pero agad rin itong sinususpindi. So, in actuality, yung mga debate mismo, no, nag-uumpisa bandang alas 6 na, kung swertehin, alas 6:30 na ng gabi. Ay, bakit ganon? Kaya inaabot sila ng gabi, tapos idadahilan na kasi gabi na.
Actually, Jessica, unang-una dahil sinisingitan nila ito ng mga administrative matters na tinatawag nila at ginagawa nila ito habang wala pang quorum. At sa totoo lang, Jessica, minsan ay matagal rin bago magkaroon ng quorum dito sa Kamara dahil they need at least 144 para maumpisahan at makapagboto sa anumang amendment dito. Kaya minsan natatagalan at magsususpend sila, magtatawag ng mga kongresista at kapag nakikita nga nila na kakaunti lamang, agad nilang sususpendihin ang sesyon at maghihintay ng an average of 15 to 30 minutes bago muling mag-resume. Nako, paano kaya yan? Sila na rin mismo nagsabi, ilang session days na lang natitira. Tapos, page 3 pa lang of 27 pages nung amendments ng RH bill ang kanilang natatalakay. Parang hindi ko alam kung may sense of urgency ba o wala. Actually, Jessica, mula nang pinulong sila ni Pangulong Noynoy Aquino, ang mayorya ay nagsasabi na talagang nais na nilang dalhin na sa botohan dahil at this point, malabo na raw na magbagong isip ng mga pro-RH at pati na rin ng mga anti-RH. So gusto nila umabot na ito sa botohan. Pero gaya nga ng sinabi mo, nasa page 3 pa lang sila. So ang talagang tanging pag-asa na lang ng mga pro-RH or yung mga gustong maipasa ang batas na ito ay tapusin ang period of amendments. Umaasa sila na magkakaroon ng botohan na i-terminate na lamang ito para hindi na nila kailangang isa-isahin lahat ng amendments. At mismong si Majority Floor Leader Boyet Gonzales na rin ang nagsabi kanina na sana ay sa susunod na linggo ay mapagbobotohan na ito dahil bukas at sa Biyernes ay walang sesyon at sa December 19 na magtatapos o mag-uumpisa ang kanilang Christmas break. Okay, maraming salamat, Pia Arcangel.